Umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng unang kronika. Magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Si David ay nagkaroon ng magandang di pagkakaintindihan sa Panginoon. At bibigyan natin ng pamagat ang kabanatang ito, ang pag-aaral na ito. Ang mabuting intensyon ni David ang siyang nagbukas ng magandang plano ng Diyos. Para sa mga taga-Hong Kong, ang paglipat mula sa maliit na bahay papunta sa isang mas malaking bahay ay maihalin tulad po natin sa sitwasyon ni David. Nais niyang magkaroon ng mas malaking tahanan para sa presensya ng Diyos. Sa salitang Hebreyo, ang salitang ginamit sa Biblia ay maihalin tulad po sa templo o kaya ay palasyo. Ito ay isang malaking tahanan o bahay. Sa unang bersikulo ng si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, "Ang tahanan ko yari sa cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng tipan ni Yahweh." Sa Hebreyong salita ay mayroon poong tinatawag na bayet, na ang katunog po nito ay buy it. Ito ay malian tulad po natin sa sinasabi ng mga taga Hong Kong na bumili ng bahay. Nais ni David na gumawa ng bayet para sa Panginoon. Ang salitang tahanan sa salitang Hebreyo ay bayet. Ang tahanan ko yari sa cedar, sabi ni David. Ito'y isang magandang bahay o tahanan. At si David ay namumuhay ng mapayapa at ng maayos dahil ang kanyang tahanan ay yari sa cedar. Kaya kanyang iniisip kung paano naman niya bibigyan ng magandang tahanan ang kaban ng tipan ni Yahweh, dahil ang kaban noong araw ay nakatira lamang sa isang tolda. Kung tutuusin, ang tahanang yari sa cedar ni David ay mula sa hari ng Tyre. Nag-alok ang hari ng Tyre na magpadala ng mga punong cedar at ng mga manlililok, mga manggagawa, ay kanyang pinadala upang tulungan si David na ipatayo ang kanyang tahanan. Kung kaya naman napangyari ang bahay o ang tahanan na ito ni David, ito ay isang malaking regalo mula sa Diyos. Maaring di po natin mauunawaan kung bakit sadyang mapagbigay ng hari ng Tyre. Ngunit naniniwala po tayo na kung wala ang pag-uudyok ng Diyos ay hindi ito gagawin ng hari ng Tyre. Kung kaya naman si David ay nakakatanggap ng napakalaking biyaya mula sa Panginoon at kanyang iniisip kung paano niya ito susuklian. At kanyang nabanggit na nais niyang gumawa ng bayet para sa Panginoon. Ngunit ito'y isang halimbawa ng di pagkakaintindihan. Totoong sinabi ng Panginoon na nais niyang maitatag ang pamilya ni David, ngunit hindi ito nangangahulugan o hindi nito ibig sabihin na ang nais niya ay magtatag ng pisikal na tahanan. Ang nais niya
o ang tinutukoy niya ay ang dinastiya ni David, na kung saan sa pagtatag ng kanyang pamilya, ang bawat henerasyon na manggagaling sa kanya ang siyang maghahari sa Jerusalem. Pagdating sa salitang Hebreyo, ang dinastiya ay tinatawag ding bayet. Ibig sabihin, ang salitang tahanan at ang salitang dinastiya pagdating sa Hebreyong salita ay parehong bayet. Kaya naman sinasabi po natin na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ito'y maihalin tulad po natin sa ating mga sarili at sa ating relasyon sa Panginoon, dahil may mga pagkakataon na ginagamit po natin ang sarili nating pangunawa upang intindihin ang pagkilos ng Diyos. Hindi po natin dapat ilalagay sa isang kahon ang Panginoon. May mga pagkakataon na hindi po natin kayang maging malaya mula sa mga restriksyon na ito. May mga pagkakataon na kung tayo'y sinasabihan na lumikha ng tahanan para sa Panginoon, ang nasa isip lang natin ay ang paghahandog o pagbibigay ng ating mga ikapu o kaya'y handog sa Panginoon. Ngunit kung tutuusin, ang nais ng Panginoon ay ang itatag ang ating pamilya. Ito ang kanyang pinakamalaking biyaya para sa atin. Dito ay makikita natin nararamdaman o nakikita ni David ang karangalan ng Panginoon at kanyang nararanasan ang napakalaking biyaya mula sa Panginoon, hindi lang para sa kanya kundi maging sa kanyang pamilya. Mas lalong itinaas ng Diyos ang buhay ni David at ang kanyang perspektibo at pag-unawa ay higit ding lumalawak. Binigyan siya ng Diyos ng higit na malawak na pang-unawa maging sa kaharian ng Diyos. Kung kaya naman siya'y nakapasok sa isa na namang level o mas mataas pang level ng biyaya mula sa Panginoon. Sa verse 14, siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon, mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Sinasabi ng Diyos na kanyang itatatag si David at maging ang kanyang dinastiya o kaya ay pamilya. Ang tahanan ni David ay siya ring kaharian ng Diyos. Sa verse 1 and 2, nabanggit na po natin ang tungkol dito. Naroon ang magandang intensyon ni David na suklian ang kabutihan ng Diyos. Siya ay nakatira sa isang tahanan na maganda gawa sa cedar, ngunit kanyang iniisip bakit ang kaban ng tipan ay nakatira lamang o nakalagi lamang sa isang tolda. Naroon ang pag-iisip ni David na dapat ay nakalagi ang tipan sa kahoy din ng cedar o sa templo na gawa rin sa cedar.
At sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Dito ay maaari din po nating isipin na hindi rin naunawaan ni Nathan ang buong sitwasyon dahil kanyang sinang-ayunan ang pagnanais ni David. At sa verse 3 to 10, ang Panginoon ay may masikip na plano para sa pamilya ni David. Ganon din po sa point 3 sa verse 11 to 15. Ang nais ng Diyos ay hindi lamang itatag ang dinastiya ni David, kundi itatag din ang mga susunod pang henerasyon ni David. Ang lipin ni David ay ang siya ring lipin ni Solomon na siyang nagtatag ng mga susunod na mga kaharian. Kung tayo po ay lilipat sa bagong tipan, maunawaan po natin na ang lipi ni David ay tumutukoy din sa Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nga ng Panginoong Hesus ay naitatag ng Diyos ang kaharian ng pangwalang hanggan. At sa verse 16 to 27 ay naroon ang pagpapasalamat ni David sa Panginoon. Pumunta po tayo sa ikalawang punto mula verse 3 hanggang 10. Sa verse 4 to 6 ang unang pag-uusap ni Yahweh kay Nathan. Pumunta ka kay David na aking lingkod, sabihin mong hindi siya magtatayo ng templo para sa akin. At sa verse 7 to 10 ay ang ikalawang pag-uusap. Sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kung tutusin, ang dalawang pag-uusap na ito ay hindi direkta. At inulit lamang ni Nathan ang bawat sinasabi ng Panginoon. Ano ang inulit ni Nathan? Una ay ang hindi si David ang siyang magtatayo ng templo para sa Panginoon. Kung ikaw si David, paano ka tutugon? Malulungkot ka ba? Panginoon, nais kong gumawa. Gagawa na ako ng isang bagay na napakaganda para sa iyo. Ngunit naritong sinasabi mo na hindi ako ang gagawa nito. Maaring naroon ang pakiramdam ng pag-ayaw. Panginoon, paanong hindi mo matanggap ang pabor na nagmumula sa akin? Kung tutusin ng Panginoon ay kayang magkaroon ng interaksyon sa atin sa paraang ito. Ngunit kailangan po nating tanggapin na ang ganitong pag-iisip ay lumang balat o old wineskin.
at iniisip lamang natin kung anong kaya nating gawin bilang tao. Kung tutuusin, ang mabuting intensyon na mayroon tayo ay maaaring maliit lamang na bagay para sa Panginoon. Sa verse 6, "Gayunman, kahit saan ako magpunta kasamang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na ilagay kong tagapangunang sinumbutan ko pinaganapan man lang kung bakit hindi ako pinagtayo ng templong yari sa Cedar." Sinasabi dito ng Panginoon na maging ang mga nauna ng pinili niya ay hindi niya sinabihan na magtayo ng templo para sa Kanya. Ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay dakila at napakalaki, kaya hindi sapat ang isang palasyo upang ilagak ang presensya ng Panginoon. Ibig sabihin ba nito na kung mas malaki ang tahanan na ating gagawin para sa Panginoon, ay magiging mas mainam din ito sa kalakihan ng Diyos? Hindi. Ang ganitong pag-iisip ay isang makamundo o kaya'y mamaterial na perspektibo. Kailangan po nating maunawaan ang nais ng Diyos sa espiritual na perspektibo. Kung tutuusin, ang kalangitan at ang kalupaan ang siyang kaharian ng Diyos. Tolda man yan o kaya'y malaking tahanan, ang Diyos ay masaya pa rin. Hanggat naroon ang kanyang mga tao na nagpupulong o kaya nagtitipon-tipon upang purihin at sambahin siya. Ang tahanan ng Diyos, ang siyang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay hindi po tumutukoy sa pisikal na templo. Hanggat naroon ang presensya ng Panginoon, hanggat naroon ang pagtitipon-tipon upang purihin siya at dumulog sa Kanya, yun po ay tinatawag na po nating tahanan ng Diyos. At sa paggawa natin nito ay ipapadala ng Diyos ang kanyang habag at biyaya. Lalo na pagkatapos ng pagkakadakip ng mga Israelita, naroon ang pag-iisip ng mga Hudyo o Israelita kung paano sila dudulog sa Panginoon. Doon sila nagsimulang gumawa ng tolda upang doon magtipon at dumulog sa Panginoon. At naroon naman si David na nagnanais na gumawa ng templo para sa Panginoon, ngunit pagdating sa Diyos ay hindi na niya ito kailangang gawin. Sa ikalawang pag-uusap o pangungusap ng Panginoon kay Nathan na siya namang sinabi niya kay David, mababasa po natin ang ilang pandiwa. Una, inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Sinamahan kita. At ang katlong pandiwa,
ay ang pangalan mo ay mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Sa verse 9, bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masasamang tao. Ang Diyos ay na kay David. Ang Diyos ang siyang magtatatag sa kanya bilang hari. At ang bawat karangalan ay mapupunta sa buhay ni David. Hindi lamang po sa buhay ni David, kundi maging din sa bawat Israelita. Kung kaya naman pumili ang Diyos ng lupain para sa kanila upang doon sila mamalagi, upang hindi na sila magpalipat-lipat. Pag-isipan po natin ang pangungusap na ito ng Panginoon. Pagdating sa mga taong unang nadakip sa Babylon, ang pagtanggap ng pangungusap na ito ay isang napakagandang mensahe dahil hindi na nila kailangang magpalipat-lipat. Kung kaya naman para sa henerasyon na nagmula sa pagkakadakip, ang salitang ito ng Panginoon ay napaka-importante at kailangan nilang maunawaan ng mabuti. Kanilang mauunawaan na paano nila maikukulong ang presensya ng Panginoon o ang kadakilaan ng Diyos sa isa lamang templo. At naroon nga ang biyaya ng Diyos na bigyan sila ng sariling lupain upang hindi na sila mahirapan at magpalipat-lipat. At naroon ang pangako ng Panginoon na hindi niya hahayaan na gagambalain sila ng masasamang tao. Sa verse 10, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga ang bawat karangalan ng isang hari ay mapupunta kay David. Sa verse 10, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel, papasukuin kong lahat ang iyong mga kaaway at patatagin ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo isa sa mga anakong lalaki, ang halili sa iyo bilang hari, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Narito ang pangako ng Panginoon na maging ang susunod pang salinlahi mula sa lipi ni David ang siyang maghahari. Mula sa bawat henerasyon ni David, magmumula ang mga hari ng Israel. Magpapatuloy ang kanyang lipi. Noong mga nakaraan, ang mga hukom na pinili ng Diyos ay hindi makagawa ng kanilang kaharian. At ang huling hukom na matutukoy po natin ay si Saul. Ngunit dito makikita po natin na nais ng Panginoon na itatag ang lipi ni David upang maitatag din ang kanyang kaharian. Ipinlano ito ng Diyos upang hindi na sila magambala maging ng kanilang mga kaaway. Masasabi po natin na ito ang sagot ng Diyos na puno ng biyaya para kay David. Sunod ay sa verse 11 to 15. Nais ng Panginoon na ihayag kay David ang kanyang mas magandang plano para kay David. Sa verse 13, nabanggit po dito ang pangitain ng Diyos. Sa verse 15, sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Naroon ang salitang pangitain.
At ano po ang pangintain na ito? Tignan po natin ang verse 11 to 14. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ng kanyang paghahari. Ito'y kaharian na magtatagal mula sa bawat henerasyon. Isang henerasyon papunta sa susunod pang henerasyon. Ito ang naunawaan ni David. Sa kaharian ni David ay mayroong 18 hari at pagkatapos noon ay nagkaroon na ng pagkakatakip. Kung aaralin po nating mabuti, ang 18 hari na nagmula sa lipi ni David ay hindi lahat ay naging mabuti. Katulad ni Solomon na nahulog din sa kasalanan at nagkasala din sa Panginoon. Pagdating kay Haring Jeroboam, siya ay pinagpala mula nang siya ay pinanganak. Mahalin tulad sa mga sinaunang hari ng mga China. Naroon si Jeroboam, di nagtagal ay nagkaroon din ng pagkakahulog. Gayunpaman, naroon ang pangako ng Panginoon na magpapatuloy ang lipi ni David dahil mula din sa lipi niya manggagaling ang Panginoong Jesus. Maunawaan lamang po natin ang pangakong ito o ang pangitaing ito ng Panginoon kung babasahin natin ang Bagong Tipan. Sa verse 12, siyang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Maaaring isipin po natin na ito ay sa panahon ni Haring Solomon. Ngunit kung tutuusin, ang kaharian o ang templong ito na ginawa ni Solomon ay nasira lang din. Ang mga susunod pang kaharian ay nasira lang din dahil sa kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya naman hinayaan din ng Diyos na masira ang mga ito. May mga pagkakataon din o may panahon din pagdating sa paghahari ng lipi ni David na sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan maging sa templo ng Diyos. At hindi ito ikinatuwa ng Panginoon. Ang templo ay ginamit lamang
upang magbigay karangalan sa tao at hindi sa Panginoon. Hindi iyon ang tinatawag na tahanan ng Panginoon. Gayunpaman, sinasabi pa rin ng Panginoon dito na kanyang itatayo ang kanyang templo at ang kanyang kaharian o ang kanyang paghahari, at ang tinutukoy niya dito ay ang paghahari ng Panginoong Hesus. Sa verse 13, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Makikita po natin dito na magkakadugtong-dugtong ang bawat sinasabi ng Panginoon. Ngunit, limitado lamang ang pag-unawa ni David pagdating sa mga pangungusap na ito ng Panginoon. Sa verse 14, siyang pamamalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon, mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Dito, muling nabanggit ng Panginoon ang pagtatatag niya ng kaharian. Ang Panginoon ay tumutukoy sa kanyang kaharian. Totoong sa una ay ang kaharian o ang paghahari ni David ang kanyang tinutukoy, ngunit kalaunan ay ang tinutukoy na ng Panginoon ay ang paghahari ng Panginoong Hesus o ang uri ng kaharian na pangwalang hanggan, na higit pa sa kayang tagalan ng kaharian ni David. Halimbawa, si David ay mayroong mga nauna pang lipi o kaya ay mga ninuno. Siya ay mula sa lipi ni Abraham, mula din sa lipi ni Moses, ngunit sa punto ng walang hanggan, si Abraham ang siyang pinanggalingan ng lahat ng mga Israelita. At si Jacob ang pinanggalingan ng 12 tribo. At ang Panginoong Hesus ay nagmula sa lipi ni David. At mula sa lahat ng lipi ni David ay isa lamang ang siyang pwedeng maghari ng walang hanggan. Ibig sabihin, sa buong kaharian ng Diyos ay tanging siya lamang ang nakapagtatag ng kaharian ng Panginoon. Ito ang pangitain na natanggap ni Nathan. Gayunpaman ay may mga bahagi pa rin na hindi lubos na naunawaan ni Nathan at David pagdating sa pangitain na binigay ng Diyos. Maging ang ilang mga Israelita ay hindi po ito naintindihan. Ngunit pagdating sa bagong tipan, ay higit nilang mauunawaan o higit na nating nauunawaan ngayon ang pangitaing ito na mula sa Panginoon. Sa naging tugon ni David ay mababasa po natin dito ang pagpapakumbaba ni David, lalo na sa verse 16, Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. At ngayon ay may pangako ka pa sa aking susunod na salin lahi. Panginoong Yahweh, tinuturing mo pa ako ngayon na isa sa mga dakilang tao. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Verse 16 to 18.
na kikita po natin dito ang pagpupuri at pasasalamat ni David para sa Panginoon. Ang Panginoon ay tumutukoy sa pangwalang hanggang kaharian, ngunit pagdating kay David, ang kanyang perspektibo lamang ay nakatingin sa kanya at sa kanyang lipi. Na kung tutuusin, ang kahariang tinutukoy ng Diyos ay aabot sa Panginoong Hesus. Sa verse 25, ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ng aking sambahayan, kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo. Ang sambahayan na tinutukoy po dito ay maaari pong magkaroon ng 3 o 4 na konsepto. Ang una ay ang pisikal na tahanan o kaya ay pamilya. Pangalawa ay ang palasyo. Ang pangatlo ay ang templo ng Panginoon. At pang-apat ay ang tungkol po sa pangwalang hanggan na kaharian ng Diyos. At sa verse 25, ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ng aking sambahayan. Sa orihinal na teksto, ang ibig pong sabihin nito ay you speak into my ears. O kaya ay nabanggit po ang salitang revealed, to uncover, to remove. Dito, naunawaan ni David na bukod pa sa pangako ng Panginoon ay mayroon pang mas magandang plano ang Diyos. Ito ang inihayag ng Diyos kay David. Dito lumalabas ang ating tapat na pag-unawa sa Panginoon. Naroon ang patuloy na pangitain mula sa Kanya. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na napakalimitado ng ating pag-unawa sa Panginoon. Gayunpaman ay naroon pa rin ang kanyang habag at biyaya upang yakapin at tanggapin tayo. Tulad ni David, ay naroon pa rin ang pabor at biyaya ng Panginoon para sa kanya. Kung kaya nga pagdating sa bagong tipan, sa libro ng John, nitong mga nakaraang linggo o nakaraang mga araw ay pinag-uusapan po natin ang mga milagro na mababasa sa libro ng John. Nabanggit po doon ang paglilinis ng templo ng Panginoon. Ngunit nag-iwan ito ng pagtatanong maging sa mga Hudyo dahil nabanggit ng Panginoon na ang templo ay masisira, ngunit sa pagdating ng 3 araw ay mabubuhay mag-uli. Ngunit ang tinutukoy po dito ay ang pagsasakripisyo ng Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang paglilinis ng templo ay isa pong simbolo. Ang ibig pong sabihin nito ay nais ng Diyos, nais ng Panginoong Hesus na itatag ang ating pamilya. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng pamilyang ito na itinatatag ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang siyang puno ng simbahan at ang simbahan ay ang kanyang katawan. Sinakripisyo ng Diyos ang kanyang sariling katawan
upang tayo ay makapanumbalik sa kanyang katawan. At bilang puno ng simbahan, bilang parte ng katawang ito, maaaring hindi po natin maintindihan ang nais ng Diyos. Masasabi po natin ito ay isang misteryosong bagay mula sa Panginoon. Ngunit tayo tinutulungan ng Diyos upang higit itong maunawaan. Naway magpatuloy tayong mahalin ng Diyos. Kahit ano pa mang maliliit na bagay o magandang intensyon na mayroon tayo na nais gawin para sa Panginoon, atin pa rin po itong idulog sa Kanya upang tayo ay makapasok sa higit pang mas magandang plano ng Panginoon. Nais ko magkaroon ng maikling pagbabahagi. Kahit pa ako'y naglilingkod na sa Diyos ng kung ilang taon, ngunit kailanman ay hindi ako naging mayaman. Ano pong tinutukoy nito? Ito ay dahil ninais kong maging isang Levita. Matapos magturo ng 3 taon sa isang paaralan, ay napunta ako sa US upang mag-aral ng teolohiya. Akin lamang bit-bit noon ang aking savings ng 3 taon. Ngunit kailangan kong mamalagi sa US ng mas matagal pa. Nakita ko ang paghahanda ng Panginoon sa akin. Siya ay nagpadala ng mga tao upang tulungan ako sa aking 10 taon na pamamalagi sa US. Marami akong hiningan ng panalangin. At simula lamang yun ang plano ng Diyos para sa akin. At sa aking pagpasok sa kanyang plano para sa akin, sa pagpasok ng mas marami pang pagsubok, ako ay biniyaan din ng Diyos ng pagkakataon na maging dekano ng isang universidad. At sa seminaryong yon ay mayroon akong 13 co-workers o kapwa kamanggagawa. At marami sa kanila ay PhD holders. Ibig sabihin, di dapat sila nabibigyan lamang ng mababang pasahod. Dahil kanilang isinuko ang kanilang buhay Panginoon, ang ilan sa kanila ay mula pa sa Germany, sa US, ngunit lahat sila ay handang isuko ang lahat upang paglingkuran ng Diyos at magturo sa seminaryo. Kung kaya naman sinasabi ko na dahil sa mga pagkakataong ito o sa karanasang ito, ay hindi ako pinayaman at hindi rin naman pinahirapan ng Panginoon. Kung kaya naman nais kong palakasin ang loob ng bawat isa na ang binibigay ng Diyos sa atin o ang nais nating gawin sa Panginoon ay maaaring napakaliit. Kung lagi po nating iniisip kung paano natin susuklian ang kabutihan ng Diyos, ito po ay hindi tamang intensyon. Ang atin pong paglilingkod at ang atin pong paghahandog sa Diyos ay dapat mula sa simple at payak na puso. At doon po natin makikita ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Tayo po ay tumayo at magpuri sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang nagmamahal sa atin at siyang nagbibigay sa atin ng sapat na habag at biyaya at lahat ng ating pangangailangan. Kaya ngayong umaga, lahat po tayo ay magpasalamat sa Panginoon, purihin ang ating Diyos.
Bawat papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at Ikaw ay aming pinupuri. Diyos sa mga sa langit, Ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ang siyang lumikha ng langit at lupa at Ikaw ang siyang namamalagi sa buong mundo. At ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mula sa iyo. At Ikaw ay namamalagi sa ibabaw ng lahat ng ito. Ngunit naroon na tinawag mo kami at pinili mo kami, Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Mga kapatid, atin pong purihin ang Panginoon. Purihin natin siya gamit ang ating mga bibig. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ang bawat mong salita ang siyang napapangyari. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay napakalaki, ikaw ay napakadakila, ngunit naroon na tinitignan mo pa rin kami at pinapangalagaan. Napakaliit lamang namin, Panginoon, ngunit naroon ang iyong laging pagsama sa amin at pakikinig sa bawat naming panalangin. Ikaw ay laging nakatingin sa amin at siyang nagliligtas sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil nais mong makita kami lagi. At iyong inahayag sa amin ang iyong plano para sa aming buhay. Panginoon, iyong inihanda ang iyong pagliligtas para sa amin. Pinili mo kami bilang iyong tao. Pinapakinggan mo ang bawat naming daing. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na siyang nangunguna sa amin upang hindi kami madakip at hindi rin magpalalo. Ikaw ay laging kasama namin. Ikaw ay napakabuti at napakadakila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangangalaga, sa iyong pagliligtas. Maraming salamat dahil ang iyong paningin ang siyang patuloy na nakatuon sa amin. Ang Panginoon ay napakabuting Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin, ay naging handa siyang tumugon. Naroon na nais ng Diyos na tayo'y makausap at malapitan. Maging sa mga taong may mga pangangailangan, alam ng Diyos ang bawat nilang kailangan. At naroon ang Diyos na handang tumugon. Kaya mga kapatid, gamitin po natin ang oras na ito upang magnilay-nilay, upang isipin kung paano po tayo pinangungunahan ng Diyos. Isipin po natin kung paano nangungusap ang Panginoon sa ating buhay. At kung paano niya inaayos ang ating relasyon sa Kanya. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming alalahanin ang aming unang interaksyon sa iyo. Banal na Espiritu, naway ipaalala mo sa amin ang una naming pag-ibig para sa iyo, una naming panalangin sa Panginoon. Naway mapaalala nito ang tunay na kalooban natin at ang tunay na puso na mayroon tayo sa pagtulog sa Diyos.
At sa ganitong paraan ay mas maunawaan natin ang mas magandang plano ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng higit pang pagnanais para sa iyo. Patuloy mo kaming pangalagaan at pangunahan upang kami makapagpasalamat sa iyo. Sa ating pananahimik, naniniwala ako na ang banal na espiritu ay hindi lamang po tayo paalalahanan sa ating encounter sa Panginoon, bagkus ay pagagalingin din po niya tayo. Maaaring may mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo maintindihan. Ikaw ay tumugon na sa pagtawag ng Diyos, ngunit naroon pa rin ang sakit, at naroon ang hindi pagkakontento pagdating sa tao o sa mga kapwa mong nakapaligid sa iyo. Panginoon, naway pagalingin mo ang bawat naming kapatid na may ganitong pakiramdam. Panginoon, mahal kita. Handa akong tumugon sa iyo. Nakikita mong ako na tumugon sa iyo. May mga bagay na akong sinuko, may pag-iisip na isinuko at naroon ang aking pagtuon sa iyo. Ngunit sa paglalakbay na ito, sa buhay na ito, pagdating sa interaksyon na mayroon ako sa ibang tao, sa relasyon na mayroon ako sa ibang tao, ay nandoon na patuloy pa rin akong nasasaktan. Kung ganito po ang inyong pakiramdam, naway yakapin kayo ng Diyos at sinasabi ng Diyos na tayo ay kanyang pagagalingin mula sa lahat ng ito. Panginoon, naway gamitin mo ang iyong pag-ibig upang yakapin ang mga kapatid kong ito. Yakapin mo sila ng may pag-ibig. Maaaring hindi po nila maintindihan ang kanilang sitwasyon, ngunit Panginoon, naway pagalingin mo sila. Pagalingin mo ang puso ng bawat isa. Sa mga aspeto ng kanilang buhay na hindi pa nila lubos maunawaan, naway tulungan mo silang maunawaan at maintindihan ang lahat ng ito. Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat kalungkutan, ang bawat pagkadurog ng puso, ang bawat kawalan ng pagkakontento, at naway ang kapangyarihan ng iyong kagalingan ang siyang mapunta sa bawat naming mga kapatid. Away ang kapangyarihan ng pagbabago ay mapunta sa kanila. Baguhin mo ang kanilang pag-iisip, baguhin mo ang kanilang pag-unawa, baguhin ang kanilang espiritu, at higit pang dagdagan ang kanilang pananampalataya at pag-unawa sa iyo. Panginoon, naway tumugon sila sa iyo na may higit pang pananampalataya. Tulungan mo sila na tumugon sa iyo ng may mas higit pa at mas simple o payak na pananampalataya upang sa kanilang pagsunod sa iyo ay mas madali ang kanilang pagsunod at ang paglakad kasama mo. Panginoon, naway pagkalingin mo ang bawat isa. Hayaan mong ang Diyos ang siyang mangusap sa iyo. Hayaan mong Diyos ang mangusap sa iyong mga tenga. Hayaan mong Diyos ang magbigay sa iyo ng pangitain at siyang maghayag sa iyo ng mga bagong bagay. At nais ng Diyos nang sabihin sa iyo, aking itatatag ang iyong tahanan. Aking itatatag ang iyong pamilya. Hindi ko gagawin ito sa iyong paraan, bagkus ay gagawin ko sa aking paraan. Ang Diyos ang siyang magtatatag ng iyong tahanan.
Naway pumasok ka sa ganitong panibagong pagtawag ng Diyos at ganitong panibagong paglalakbay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Panginoon, Ikaw ay napakabuti, Ikaw ay puno ng habag at biyaya. Panginoong Yesus, Ikaw ay aming pinapasalamatan sa lahat ng iyong sakripisyo para sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Hindi kami karapat-dapat. Ngunit, iyong ginagamit ang iyong pag-ibig at kadakilaan, ang iyong kapangyarihan upang kami mabalik. Tinawag mo kami at pinili. Maging si David ay nakaranas ng maraming mga misteryosong bagay, ngunit itinatag mo siya bilang hari ng Israel. At dahil sa puso ni David, dahil sa kanyang kabutihan at mabuting intensyon, sa kanyang payak at simpleng pag-ibig para sa iyo, kung kaya naman iyong tinatag ang kanyang pamilya at ang kanyang kaharian, na maging ang Panginoong Yesus ay nagmula sa kanyang lipi. Panginoon, nais po naming manumbalik ang payak at simpleng pag-ibig para sa iyo. Panginoon, alam po namin na hindi namin kayang pantayan o kaya'y suklian ang iyong kabutihan. Ngunit handa po kaming isuko ang aming puso sa iyo. Nais po naming magkaroon ng puso ng tulad ni David, upang magkaroon kami ng parehong uri ng pag-ibig, respeto at takot sa iyo. Mga kapatid, naway manalangin tayo sa Panginoon at naway ipakita ng Diyos sa atin. Nooy, nais ni David na gumawa ng templo para sa Panginoon. At dahil sa intensyon niyang ito, sa plano niyang ito, ay tumugon ng Diyos sa kanya at nagsabi na nais niyang patatagin ang kanyang pamilya at kaharian. Mga kapatid, ngayong umaga ay nakatindig tayo sa lugar na ito. Naway ihayag ng Diyos ang kanyang pangitain sa atin. Maaari po nating sabihin sa Diyos na nais din natin siyang mahalin at purihin. Maaring nais ng Diyos na magkaroon ka ng hakbang ng pananampalataya para sa kanyang pamilya at para sa kanyang kaharian. Kaya naman, Panginoong Yesus, naway buksan mo ang aming tenga at ang aming mga mata at nang makita namin ang iyong pangitain para sa amin. Pakinggan po natin ang Diyos.
Mga kapatid, kahit ano pa man pong narinig natin mula sa Panginoon, maaaring sinabi ng Diyos sa iyo kung paano ka makapaghahandog o paano mo maitatatag ang templo ng Panginoon. Tayo po'y tumugon sa Kanya, na narito po tayo handang tumugon sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, naririnig kita, narinig ko ang iyong mensahe, alam kong ito ang iyong plano para sa akin. Nauunawaan ko na mayroon kang magandang plano para sa akin at sa aking pamilya. Alam kong gagamitin mo ang aking pamilya para sa iyo. Panginoon, narito akong tumutugon sa iyo ng may pag-ibig. At amin nga pong makikita ang iyong biyaya na patuloy na dumadaloy sa aming pamilya at sa aming simbahan. Panginoon, handa kami na paglingkuran ka sa aming buong buhay. Handa kami na sundin ka sa aming buong bahay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, naunawaan mo ang bawat naming limitasyon. Naunawaan mo na kami ay walang kalaban-laban. May mga pagkakataon na alam mo din, Panginoon, na may mga pangako kami na hindi namin matubad. Ngunit naroon pa rin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa bawat mong pangako sa amin. At sa tuwing kami ay nananalangin sa iyo, ay pinagpapala mo kami ng higit pa sa aming inaasahan dahil ikaw ay dakila. At iyong plano ay napakadakila din. Kung kaya naman amin pong hinihiling ang banal na Espiritu na patuloy na mamalagi sa amin, upang makapagpatuloy po kami na umayon sa iyong kalooban. Atin pong tanggapin ang pagpapala mula sa Panginoon. Naway ang salita ng Diyos ay patuloy na mamalagi sa atin pong mga puso hanggang sa mapangyari o kaya higit na mahayag ang pangitain ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng Diyos na tayo ay kanyang anak at siya ang ating ama. Nais nating mahalin ng Diyos ng may pangwalang hanggan na pag-ibig. Sa tipan na ito na mayroon tayo sa Panginoon, Panginoon, naway ikit mong ihayag sa amin ang iyong plano. Kahit ano pa mang desisyon na ating gagawin ngayon ay mula sa pangungusap ng Panginoon. Panginoon, naway patuloy mo kaming
pagpalain at pakasamahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.